Siguro ho, dapat magpakatotoo tayo. Yun ang call ko sa kanila, no? Dahil biro mong binubudol mo ang taong bayan. Hindi naman ho tanga ang Pilipino, hindi ho tanga ang bayan, at lalong-lalo na sayang ang panahon kung gagamitin lamang natin dito. Ma'am Malu, magandang gabi. Ma'am, sa tingin mo, na-establish na dito sa pang-ilan na ba to? Pangatlong investigasyon ng Senado kaugnay dito sa PI. Tingin mo, na-establish na ba nang ibig sabihin talaga ng PI na ito ay politician's initiative? Oo, ako mag-a-agree dyan, Admar, no? From the very beginning. Talagang politician's initiative yan. Kasi from the design of the form to the way it was rolled out, makikita mo bakit babanggaan Senado sa House kung tama. So, makikita mo yung interest nila, nagkakaroon ng banggaan dahil hindi forthright ang House of Representatives. Nagpupukulan sila ngayon ng putik. Imbis na tinitingnan natin ano ba ang impact ng inflation na 2.8% sa purchasing power. No? Ano ba ang impact ng pagtaas ng elektrisidad kay Juan de la Cruz na ang inflation ay lahat food-related. So, yeah, it's a politician's initiative, kaya hindi mo maiaalis yung konsepto ng term extension. Kasi hindi naman pinag-usapan eh. Biro mo, nag-initiative ka. Voting jointly ka agad. Ano ba ang inaamendahan? Tapos biglang lumabas ng kung ano-ano. Hanggang kinorek nila. Hindi, dito lang tayo sa economic. So, ang tanong ko, may tatlong batas. Ito parati ko nasasabi sa interviews ko sa inyo. Meron tayong Amendment of the Retail Trade, Amendment of the Investment Act, Public Service Act. Ngayong itong Kongreso, meron tayong PPP law. Ang DOJ nag-render ng opinion, pwede 100% foreign ownership ng renewable energy projects. So, ano ang ating sinasabing economic? Hindi, may economic problem ho tayo. Hindi ho masasagot ng amending the economic provisions ang ating economic problem. Ano po yung economic problem? Number 1, presyo ng bigas. Number 2, presyo ng gasolina. Outside yan sa realm ng konstitusyon. Number 3, presyo ng elektrisidad. Number 4, ang peso to dollar exchange. Ang suggestion na nga, i-free float na lang. Napakahirap ibalanse. Dadagdagan mo pa ng politika na talagang nagde-divide sa atin. Ang hindi ko maintindihan, bakit ini-insist na dapat sa Marso tapos na ang resolution of both houses number 6? Opo. So kung tingin nyo na-establish na PI itong politician's initiative, itong ibig sabihin ang nangyaring PI, at kanina lumalabas na parang bogus sila na grupo sa nakalipas na 2 dekada kasi 2004 pa sila tinanggalan ng permit ng SEC at medyo hindi tugma yung pagpapa-ads nila doon sa una nilang sinasabi na yung pangangalap ng pondo tapos pangangalap ng pirma. Paano ngayon matitiyak ng ating mga kababayan na itong niluluto nila na pagbabago ng konstitusyon ay talagang bukal sa kanilang loob na para sa bayan ang kanilang gagawing pagbabago ng konstitusyon at hindi para sa kanilang interes? Well, alam mo, maganda yung reaction ng iba nating kababayan kasi gusto nilang bawiin yung kanilang pirma. Ang nakakalungkot lang dito, Admar, para yung proseso ng pagbabago ng saligang batas, napakahirap na. 'Di ba? Nasubukan natin yan ilang beses. Ako myself, I'm an advocate of parliamentary federal. Pero hindi naman ako papayag na babastusin natin yung proseso. So, sa akin, ang panawagan ko dun sa mga pumirma, karapatan ho nyo na i-withdraw yung signature na yon. Karapatan nyo na tanungin, siguro sulatan natin ang mga senador natin para natin malaman, may pondong bayan ba na ginamit? At kung may pondong bayan,
sana yung mga nahalal na ngayon ay nakaupo ay maging responsibilidad nila ang akuin na nagkamali kami na kasi yung pag-ako kasi ng pagkakamali, technically, pwede kang malversation di ba? Pero kailangan natin itong magkaroon ng closure na alam natin saan nanggaling ang pera, sino ang leader, sinang-ayunan ba ito ng Pangulo? At ang pang-apat, yung bang pondo na ginagamit, public funds or private funds? Alam mo, napakasakit kung private funds yan. Kasi essentially, it's the economic powers of certain individuals that was used in order, to deceive the voters. Ang nakakalungkot doon, deception after deception yung na-unravel ng Senado. Hindi ko alam kung paano i-end ni Senator Marcos ito dahil napakahirap na hanging, no? Dahil ang taong bayan naghihintay. Ano ba talagang gagawin namin dyan? Ma'am, itong PERMA, sabi nga, 2 dekada na walang permit. So, questionable yung entity kung ito nga ba ay may legit na mga tao na sa matagal na panahon ay nag-ooperate na kasi ang pangalan People's Initiative for Modernization and Reform Action. So, since 2004, ibig sabihin, meron silang permit before pa ng 2004. Tapos, hanggang ngayon, mahigit 2 dekada na, existing pa rin daw yung kanilang grupo, pero yung hindi malinaw or hindi, kumbaga, parang pulido yung kanilang operasyon. Kasi nga, hindi magkakatugma. Kaya ngayon, itong si Senadora Nancy Binay, naghahanap ng org chart. Kasi para malaman sino talaga yung nasa ground, sinong ganito. Kasi baka lang, nabuo lang itong grupo, hiniram lang siguro ang pangalan para merong kumbaga nasa likod para maging legit yung kanilang People's Initiative. Pero wala talagang yung solido kasi hindi basta-basta na makapangalap ka ng pirma na 7 million na raw and yung advertisement na ganito kalaki tapos hindi pala legit na organization or bogus pala na organization. May maniniwala ba sa inyo? May magdo-donate ba? Oo, Adbar, alam mo, ang tingin ko, mababait nga yung mga senador walang nagsasabi na cover up ito nangyayari Ako, cover up ito kasi there is no legal personality to begin with. And then they invoke pirma. And when the SEC registration was presented, si Mr. Onyate is not even a director there. And he claims he owns the organization. No? Kung hindi ka legit at siya'y may kasamang mga lawyer at may lawyer na may law office na retain, hindi ba yung sinabi nung Attorney Abisado, nagsabit daw sila sa SEC ng changes dun sa GIS nila. Paano ka magsasubmit ng changes sa GIS? Hindi ka naman nahalal as shareholder. Hindi naman nagkaroon ng halalan sa board na ikaw ay uupo. Ano yun? Basta kinuha nila yung pirma. Tapos ito na lang, gamitin natin. Alam mo, let's call lawyers, no? Buti na sabi yung canons of ethical behavior ng lawyers. Siguro kayo ay mga may serbisyo sa bayan dahil kayo'y may sinumpaan. Abogado nga kayo di ba? Siguro dapat magpakatotoo tayo. Yun ang call ko sa kanila, no? Dahil biro mong binubudol mo ang taong bayan. From pirma to the operations of pirma, gagawa ka ngayon ng overnight na organizational chart. Ilalagay mo ang mga pangalan dyan ng kung sino-sino. Kaya ako natutuwa sa Senado dahil consistently na tinatanong nila. Kasi makikita mo talagang ano nga yan, ang sabi nga ni Senator Bato, para nyo kaming kinapon. So ang sense ko, mabutit bycam tayo kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto,
pati mga taong bayan, binababoy. Nakakalungkot yun dahil for 100 pesos, and to say that you support voting jointly, hindi naman ho tanga ang Pilipino, hindi ho tanga ang bayan, at lalong-lalo na sayang ang panahon kung gagamitin lamang natin dito.